Magandang araw sa inyo, idol. Welcome po kayo dito sa aking channel, The Carlon Expert. Today ay gagawan po natin ng review ang isa sa pinakakursonada kong 7-seater na MPV. The 2025 Hyundai Stargazer X. Although medyo late na ako mga ka-idol, pero sa mga customers na kagaya mo, into buying na, hindi pa rin tayo late mga idol. At actually, kanina gusto ko lumabas para maghanap ng car dealer. But unfortunately, biglaan pong umulan. Kaya naisip ko o minabuti ko na gawa na lang ng reviews dito. Nang sa ganun, at least masabi ko sa inyo lahat. Diba? Dahil nitong mga nakaraang araw, nakunan ko na rin naman ng video. So, i-edit ko na lang mga ka-idol. Okay? So, instead of buying the top of the line ng sedan or crossover vehicle or entry level ng SUV, karamihan po ng mga kababayan natin, mas pipiliin pang bumili ng 7-seater MPV. Why? Unang-una, presyo. Kadikit po ng mga sedan. Pangalawa is displacement, 1.5 din. CVT pa. Tapos malaki yung cabin space, malaki naman yung fuel tank capacity, mataas yung ground clearance. Tapos mababa ang maintenance, di ba? Kaya mas kukursunadahin mo ang bumili ng MPV. At least kahit papaano ibit-bit mo ang iyong buong pamilya. Di ba? Okay. Price. Magkano ba ang price ng Hyundai Stargazer X? That's 1,348,000. At meron po kayong 3 color choices. 1 is the Dragon Red Pearl, 2 is Creamy White Pearl, 3 is Magnetic Silver Metallic. Lahat ng kulay na yan ay naka-two-tone po. So, ibig sabihin kulay black po ang inyong roofline. Okay? At syempre, speaking of MPVs, marami rin pong kalaban si Hyundai Stargazer. Nandiyan na kaagad ang pinakamalupit ng Mitsubishi, the Expander Cross. Ang price po niyan ay nasa 1,356,000. Diba? Gwapo rin mga ka-idol, diba? Next is si Honda BRV VX with Honda Sensing. Grabe ito mga ka-idol. Gwapo rin. Gwapo rin ang price. Nasa 1,395,000. Diba? Next, si Toyota Veloz V. Top of the line po yan ng Veloz. Ang price po niyan ay nasa 1,262,000. At yung medyo alanganin na kategory, either MPV or SUV, pero according to my friends, bilong daw to sa SUV. The Toyota Rush GR Sport. Ang price po nito ay nasa 1,208,000. Although medyo luma na ito mga ka-idol, pero still guwapo pa rin. Next is si Suzuki Ertiga XL7 na hybrid. Wow, hybrid, di ba? Presyo po niyan ay nasa 1,262,000. At yung pinaka-underdog sa lahat ay si Nissan Livina BL. 1,249,000. Okay? So, yan yung mga top competitors po ni Hyundai Stargazer X. Marami kayong pagpipilian mga ka-idol. Pero, sa mga sasabihin ko ngayon, baka magbago po ang inyong isip. Baka you are heading to Hyundai agad. Dahil napakaganda po ng features nitong Hyundai Stargazer X. Okay, unahin muna natin dito sa engine. Ang engine po nito ay isang 1.5 liter na Smart Stream. Tapos, naka-DOHC na. Tapos, DCVVT. Tapos, naka-Intelligent Variable Transmission pa. Na may maximum power na 115 PS at 6,300 RPM. At ang kanyang maximum torque naman ay nasa 144 Newton meter at 4,500 RPM na may fuel tank capacity of 40 liters. Euro 4 na mga ka-idol. O, saan ka pa? Ano sa tingin mo mga ka-idol?
Ngayon, ang tanong ng ating mga kababayan is, may promo ba? Siyempre meron, pero depende kung ikaw ay approve. At itong promo na ito ay pwedeng magbago. Anytime mga ka-idol, pwedeng magbago. Kumbaga, ang disclaimer natin dito is, promo is subject to change without prior notice. Napaisip ka, no? Okay. Ang promo po natin for the Stargazer X is 58,000 down payment all in sa mga corresponding banks na gaya ni BDO, China Bank, RCBC. Sa other banks naman is 78,000 all in. Ang monthly po ninyo ay nasa around 27,500. Good for 5 years. At itong promo na ito ay exclusive only sa Hyundai Pasig. Okay? So, doon po ako nagre-release mga ka-idol. Nandun po ang aking ahente at ang manager. So, ang tanong, kasya ba ito sa aking parking? Ano ba ang dimension nito? When it comes to length or yung haba, nasa 4,495 mm. Sa width naman, yung lapad niya nasa 1,815 mm. Sa height or yung taas po niya ay nasa 1,710 mm. At ang wheelbase po nito ay nasa 2,780 mm. Then speaking of ground clearance ay nasa 290 mm. So mataas mga ka-idol. Di ba? Ideal na rin. Okay. Pagdating naman dito sa kanyang front exterior, actually tinitignan ko nga ito mga ka-idol dahil medyo futuristic talaga itong Hyundai Stargazer. In front, makikita mo na kagad yung mahabang bar line na smart LED DRL. Actually, pag tumatakbo na yan, buong line, bukas po yan mga ka-idol. At kapag naka-stop, I think kapag naka-idle yan mga ka-idol or let's say naka-handbrake po kayo, yung dalawang ilaw lang ng DRL. Okay? LED yan mga ka-idol. Tapos naka-LED din po yung kanyang headlamps. Pero may some part po na naka-bulb type like yung side turn signal lamp. Okay? Then, black 3D grill. Medyo malaki yung grill nito mga ka-idol. With chrome accents. Yon, di ba? Gwapo Medyo futuristic talaga mga ka-idol. Medyo ang nakikita ko lang talaga dito is parang parang kakaiba yung design compared to other MPVs. At meron ako nakitang konting downside dito dahil yung kanyang headlamps ay naka-incorporate po sa kanyang front bumper. So, meaning, just in case mabundol po yung inyong nguso or harapan, definitely basag kagad yung inyong headlamps, di ba? Okay. Pagdating naman sa rear exterior, like yung bandang likod, okay? Ang una po ninyong mapapansin dyan, dun sa taas is naka-shark fin antenna na. Next is yung rear spoiler with LED high-mounted stop lamp. Then, rear wiper with defogger. Di ba? Tapos, syempre, ang pinaka-signature po niyan sa tail lamps is yung kanyang H shape. Pa-H. Pag nakikita ko nga yung bandang likuran parang na-imagine ko tuloy yung Star Wars na spaceships no? H-shape LED na rear combination lamp. Okay? Pagdating naman sa side, syempre yung kanyang seamless roof rail na aerodynamic. Tapos sa bandang side, makikita po ninyo naka-over fender claddings. Tapos chrome yung kanyang door handles. And then front, side, in rear skirts. Yan, yung mga naka-incorporate yan sa gilid mga ka-idol. Yan po yung parang nagsisignify na top of the line ito. May mga skirts po ito. Then yung kanyang 17-inch na 5-spoke machine cut alloy wheels. Gwapo yan mga ka-idol. Sobra. Panalong-panalo yan mga ka-idol. Tapos, yung kanyang brakes naman ay 15-inch front disc brake, 14-inch naman yung kanyang
rear disc brake, yung sa bandang likuran. 15-inch sa front yung disc brake niya, 14-inch naman yung bandang likuran. And then when it comes to suspension, MacPherson strut, then sa likod naman torsion beam with rear axle suspension. Torsion beam po yung bandang likuran po niya. Tapos equipped na rin po ito ng ABS na anti-lock braking system. Okay? Meron din siyang ESC, Electronic Stability Control, HAC, Hill Start Assist Control. Yon. Yan ang nakasunadahan ko mga ka-idol dahil yung iba wala pong ganyang features, no? TPMS, Tire Pressure Monitoring System, isa rin po yan sa kursunada ko mga ka-idol. Okay. So, ang mainly reason kung bakit mahal po ang isang Stargazer X, it's because yung tinatawag nilang Hyundai Smart Sense. So, it's more on it's more on safety features din ito mga ka-idol. Okay? Okay, number 1 is yung kanyang cruise control. Okay? Next naman is yung tinatawag nilang MSLA, Manual Speed Limit Assist. So, pwede mong i-assign ang iyong speed limit. Okay? Although hindi ko pa nasubukan ito mga ka-idol dahil wala kasing test drive ito eh. Pwede po kayo magpa-assist during nasa showroom po kayo. Okay? Pero hindi po yan i-course to para mag-drive mga ka-idol. I-explain lang sa inyo ng inyong mga ahente yan. Next is yung LKA, Lane Keeping Assist. So kapag wala ka sa linya, okay, ibabalik ka din sa linya. Kung medyo inaantok ka, nawala ka sa linya, ibabalik ka niya uli. Next is LFA, Lane Following Assist. So it's more on lane lane keeping din mga ka-idol kapag nawala ka doon sa lane mo. Okay? So meron siyang some kind of sensor na nagdi-detect na kung ikaw ay naka-align pa sa lane or wala na sa lane. Okay? Next is si FCA, Forward Collision Avoidance Assist. So ayan mga ka-idol, kung na-feel po ng sensor na medyo malapit na siya doon sa likod ng sasakyang harapan, ayan, automatic medyo magba-brake po siya partially. Okay, hindi naman siya totally brake pero magbe-brake po siya partially para ma-alert po kayo mga ka-idol. Next is si BCA, Blind Spot Collision Avoidance. So, ibig sabihin po niyan kapag meron pong tatabi sa inyo during cruising, no? Makikita niyo po yan sa side mirror na meron kayong katabi na sasakyan. So, iilaw po yan mga ka-idol. Okay, makikita niyo po yan sa bandang gilid. Okay? Next is PDW, Forward and Reverse Parking Distance Warning. So, every time na magpa-parking po kayo, meron din po siyang certain distance na ito lang yung allowable para hindi po kayo bumangga doon sa, siguro, wall. Diba? Ganon. And then, DAW, Driver Attention Warning. So, kung medyo inaantok yung driver, ayan, baka gisingin po siya ng ganon or baka mag-vibrate po yung kanyang steering, no? Hindi ko masyadong familiar itong ganitong klaseng features, but according to my trainings before, mukhang ganun na rin mga idol. Kanya-kanya lang po sila ng terminology. Next is HBA, High Beam Assist. So kapag nasa po kayo, nasa medyo madilim na area, mag-high beam po siya. No, kapag may makasalubong naman po siyang sasakyan, maglo-low beam po uli siya. Tapos babalik uli sa pagka-high beam. Next is RCCA, Rear Cross Traffic Collision Avoidance. Yun yung Rear Cross Traffic Alert. Every time na magre-reverse po kayo at hindi po ninyo napuna na may tao po sa likod, automatic po yan na mag-i-engage mga ka-idol. Mukhang mag-i-stop po yan para hindi po mabundol yung nasa likuran. Next is SEW, Safe Exit Warning. Medyo hindi ako familiar dito mga ka-idol.
Pero kung nasa dealer po kayo, you might ask your agent, ano. Next is RSA, rear seat alert without ultrasonic sensor. I think kailangan mo talagang mag-seatbelt, no? Baka isa din po 'yan sa mga tinitingnan po ng safety features ng ating Hyundai, no? And then next is yung RVM, rear view monitor. Ayan. Okay. So ang daming features mga ka-idol, kaya pala medyo mahal itong unit na ito. Okay, dito naman tayo sa interior. When it comes to interior, equip po ito ng 4.2-inch TFT LCD drivers instrument cluster display. Nakita ko ito mga ka-idol, very intuitive. Maganda po yung display. Okay? And then, naka 4 driving modes na ito, which is Eco, Normal, Smart, and Sport. 4-spoke tilt and telescopic power steering, wrapped in leather with controls na mga ka-idol. Tapos, pagdating naman sa infotainment, naka 8-inch touchscreen infotainment po ito na naka-Bluetooth, wireless Android connectivity, tapos auto with wireless Android Auto, tapos Apple CarPlay. Yon. Pasensya na kayo, medyo nabulol ako ah. And then 4 speakers, tapos naka 2 tweeters mga ka-idol. Okay. When it comes to seats, ayan, 7 seating capacity po ito. Leatherette po ang kanyang seat material with stitching. Meron din po siyang back tray sa bandang likuran na every time na gusto po ninyong mag-snacks, pwede po ninyong ilagay ang inyong food and drinks. Sa second row naman is 60-40 split fold and slide. And then sa third row po natin, 50-50 split fold and then down. Ibababa nyo po mga ka-idol. So actually nasubukan ko po ito, pwede po kayong mahiga sa bandang likuran. Okay, yung pinaka-last naman is yung safety. Okay, safety natin is naka-dual airbags, side and curtain airbags, naka-child seat anchor. When it comes to convenience, syempre naka-smart key with remote start engine. Actually, nasubukan po namin yan. No, na pindutin po yung kanyang smart key para buksan po ang kanyang engine. Ang use po niyan mga ka-idol is just in case nakababad po ang inyong unit sa araw or sa parking, mainit, syempre, hindi ka naman kagad basta-basta papasok pa doon, palalamigin mo muna. So, pwede mo pong i-start ang engine at paandarin na yung aircon while waiting. And then, safe po yan mga ka-idol dahil kahit nakastart po yung engine, hindi po basta-basta makakapasok dyan yung ibang tao. Tapos, naka-Bluetooth voice recognition pa ito. Parang naka-voice command mga ka-idol. And charging ports, marami siyang charging ports mga ka-idol. Pati yung mga cup holders and bottle holders. So, kung gagamitin mo ang unit na ito, cruising around buong Luzon or even in Mindanao, definitely mga ka-idol, hindi po kayo mapopostrate na gamitin ito for a long drive dahil for me very comfortable gamitin, easy to drive, masarap at malakas talaga yung kanyang aircon din and fuel efficient. Kaya kung kayo po ay into buying ng ganitong klaseng MPV, I suggest na pumunta muna kayo sa car dealer at kung sakaling meron po silang test drive, ask for test drive first. Okay? And then, kung sakaling makursunadaan ninyo ito before po kayo mag-ask ng promo, magpa-approve po muna kayo. Nang sa ganun, hindi po masayang ang inyong oras. At kapag na-approve na po kayo, that's the time na maghanap na kayo ng magandang offer. Okay? Well, actually, yung kausap po ninyo kaya naman magbigay ng magandang offer yan. It's a matter of explanation to your agent, di ba, na ano yung iyong financial situation. Nang sa ganun, hindi po kayo medyo mahirapan sa down payment and also sa inyong monthly. Okay? So, I hope nakatulong po ang video ito mga ka-idol. Thanks for watching. Dito lang kay The Carlon Expert.